Nakakainis din talaga itong si Kapitan, ano? Isipin mo, tayo pa talagang pinagruronda ngayong gabi. Tayo na ngayong naka-duty kagabi hanggang kaninang umaga. Tapos dito pa talaga sa may paanan ng bundok. Hayaan mo na. Alam mo namang hindi nakakayanin ng iba nating kasamahan na pumunta rito. Tayo na lang malakas ng tuhod eh. Kahit na. Di sana nagpasama man lang siya ng mga pulis sa atin. Bakit? Natatakot ka ba? Kahit talaga kailan, napakaduwag mo. Aba, sinong hindi matatakot? 3 bangkay na nakita dito mula pa noong nakaraang linggo. Kung hindi ka matatakot, aba abnormal ka. Tsaka, narinig mo ba yung usap-usapan ng mga matatanda dun sa atin? Aswang daw may gawa nun. Chismis lang yun ng mga matatandang walang magawa. Papaniwala ka dun eh. Kaya ka nagiging matatakutin. Paano mo ipapaliwanag yung nakita ni Mang Biboy? Kitang-kita daw niya yung taong nakatalokbong ng itim na kumot. O kurtina ba yun? May hilang-hilang sako na nagtutulo ng dugo. Tapos ano, kinabukasan, nakita yung chap-chap na... Hay! Ano yun? Oh, parang may bumagsak. Tara, tingnan natin. Fred, yan na yata yun. Tingnan mo, nakaitim at may hilang sako na duguan. Huwag ka maingay. Baka kung... Nakatingin na siya rito. Yan na yung hinahanap natin, Julio. Tara na, huliin na natin. Ano? Napabaliw ka na ba? Ikaw na lang. Aswang yan. Hala, Fred. Ayun na siya. Naglalakad na papalapit dito. Tara na! Uy, Sandre, huwag mo akong hilahin. Ay! Ah! Minsan ka na bang nalinlang ng isang magandang mukha? Yung tipong nagtiwala ka kaagad dahil malaanghel ang itsura nito? Kung oo, bueno, hindi ka nag-iisa. Dahil ako natutunan kong mali ang ganitong pananaw sa pinaka nakakatakot na paraan. Gusto mo bang malaman kung paano at ano ang nangyari? Pues, pakinggan mo ang karanasan ko na ibabahagi ko sa inyo rito. Ako nga po pala si Fred, isang tubong Quezon na ngayon ay payapa ng naninirahan dito sa Maynila kasama ng aking mga apo. Ang kwentong ito ay nangyari noong kabinataan ko. Ngunit kahit ilang taon nang lumipas ay hindi ko malilimutan ng itinuro sa akin ng tadhana na totoo ang mga aswang at hindi mga kwentong bayan lang. Natutunan ko rin dito na bawat karanasan natin ay may ambag sa kung ano tayo ngayon. Maliit man yan o malaki. Ano ba ang nangyari sa inyong dalawa? Bakit puro sugat kayo? Napatakbo pa talaga sa akin si Mario para sabihin duguan kayong dalawa. Akala ko kung ano nang nangyari sa inyo. Nakainom ba kayo nang magronda kayo? Naku, hindi po, Kapitan. Ang totoo po niyan, oh. Nakita namin yung gumagalang aswang. Aswang? Saan naman? Kayong dalawa, pinagrurunda ko kayo para mahanap yung suspect sa patayan. Ano itong aswang-aswang? Totoo po yung sinasabi ni Julio, Kapitan. Tigilan niya ninyo akong dalawa. Ikaw, Fred, kung hindi ko lang matalik na kaibigan ang tatay mo hindi kita tatanggaping tanod puro kakalukuhan. Makinig po muna kayo. At saka, anong kinalaman ng tatay ko rito? Oh, sige na. Ano ba talagang nangyari? Kitang-kita po ng dalawang mga mata namin. Kitang-kita namin yung taong nabalot ng itim na tela na parang mahabang balabal. Tapos, hila-hila po niya yung sako. Nabalot ng dugo. Tapos po, nung nag-ingay na tong si Julio, napatingin siya sa amin. Pulang-pula po yung mga mata nun. Kulubot yung muka at nagtataasan yung parang malaalambre niyang buhok. Tapos ano pa? Sa takot po namin, tumakbo kami. Pababaho doon, di ba? Ayun, hindi namin napansin at nagpagulong-gulong kami sa bangin. Ikaw lang yung natakot. Kung hindi mo sana ako hinila, hindi sana nahuli natin yun. At hindi tayo nagpagulong-gulong. Ay, nako, sige na. Gamutin na ninyo ang sugat ninyo at umuwi na kayo. Kap, naniniwala naman po kayo sa amin, hindi ba? Siyempre naman hindi.
Kapitan naman, totoo ang sinasabi namin. Manahimik ka. Huh? Pupunta namin yung lugar na iyon pagsikat ng araw. At kayong dalawa, magpahinga na kayo. Ikaw, Fred, hinahanap ka na ng nanay mo. Narinig kasi niya si Mario kanina. Nag-aalala. Kaya pagkatapos ninyong maglinis sa mga sugat ninyo ay umuwi na kayo. Bumalik na lang kayo ng hapon. Sige po. Pero kapitan, galugarin po ninyo yung lugar. Baka katulad po ito nung nakaraan na may natagpo ang chap-chap na katawan dun sa kakawian. Sige na, kami na ang bahala. Pero kapag wala kaming napala doon, parurusahan ko kayong dalawa. Ha? Kapitan naman! Sige na, kilos na! Umuwi kami ni Julio matapos malinis ang mga sugat namin. Mataas din yung ginulungan namin kaya maswerte na mga galos at sugat lang ang natamo namin. Pero habang naglalakad, hindi mawala sa isipan ko ang nakakakilabot na hitsura ng nilalang na yon. At habang tinatahak namin ang daan pa uwi, hindi ko maiwasang makaramdam ng takot. Magkalapit lang ang bahay namin ni Julio. Pero mula sa dinaanan namin ay mauuna ang kanila. Kaya nang makarating sa kanila, mag-isa na lang akong naglakad pauwi. Ang lamig ng hangin. Mukhang may paparating na bagyo ha. Oh, aray! Ay, hala! Pasensya na. Hindi kita napansin. Abala kasi ako dito sa pagbabasa ng dyaryo. Nasaktan ka ba? Hindi naman. Nako, yung mga pandesal na dala mo. Ay, naku. Ayos lang. Kasalanan ko naman. Nako, hindi hindi rin kasi ako nakatingin sa dinaraanan ko eh. Eto, mabuti at ilang pandesal lang natapon. Salamat ha. Bago ka rito? Parang ngayon lang kita nakita. Oo. Parang 3 linggo pa lang kami rito. Ako nga pala si Fred. Tanod ako rito. Pasensya ka na sa itsura ko Puro ako gahalos at ang dumi-dumi ko pa. Ako naman si Celia. Doon ako sa may malapit sa talon nakatira, yung dating abandonadong bahay doon. Nabili namin yon. Pero teka, ano bang nangyari sa'yo? Bakit ka nga ba puro galos? Nako, mahabang kwento. Teka, Ayos ka lang ba? oo. Pero mauna na ako Medyo nasira yata yung tiyan ko. Sige, pasensya ka na lang ulit ha. Ingat ka ha. Napakaganda ni Celia. Balingkinita ng katawan, maputi at makinis ang kutis at mapula ang kanyang mga labi. Kung titingnan, mukha siyang taga-ibang bansa at talagang hindi ko maiwasang humanga sa ganda niya. Nakakahiyan lang noon at biglang kumulo ang tiyan ko. Nagpaalam siya sa akin, tinapik niya ako sa balikat at ngumiti. Subalit hindi pa ako nakakalayo sa kanya, biglang umikot ang aking paningin. Mabuti na lamang at napahawak ako sa isang puno. Ate? Ate Celia? Naku, nasa na yun? Hala. Manong, anong nangyari sa inyo? Ayos lang kayo? Manong ka dyan. Aray, kung yun yung Celia yung hinahanap mo nandun, kakaalis lang. Ano ba nangyari sa tiyan ko? Hala, Manong, ang aga-aga lasing kayo Daan-daan lang po sa pagsuka. Hindi ako lasing Lumapit sa akin ang babaeng yun. Hinimas niya ang likod ko at may narinig akong sinabi niya. Hindi ko lang naintindihan kung ano yon, pero pagkatapos noon biglang gumaan ang pakiramdam ko. Tagaktak ang pawis ko pero nawala na ang sakit ng tiyan ko. Para bang pinagaling ako ng babaeng yun. Umupo ako at hinanap ang babaeng yun para magpasalamat, suwalit hindi ko na siya nakita. Tinanaw ko pa ang mga lugar kung saan siya maaaring dumaan pero wala talaga ni anino niya. Ang natatandaan ko lang ay mayroon siyang parang pilat o balat sa kanang bahagi ng kanyang mukha. Nandito na po ako, Nay. Fred, Diyos ko, mabuti at dumating ka na.
Nag-aalala na ako at narinig ko yung sumbong kanina ni Mario. Ano bang nangyari? Mutik na akong mapasugod doon sa barangay. Kung hindi ko lang hinihintay yung kukuha nitong mga baboy ngayon Tingnan mo nga naman. Nakipag-away kayo ni Julio, ano? Nay naman, nag-aalala ba kayo o manenermon lang? Natural lang na sermonan ka dahil nag-aalala ako, Fred. Ayaw kung mawala ka pa sa akin. Hindi ko nakakayanin kung pati kayo mawawala. Kaya naman pakiusap, magbago ka na. Nay, wala po akong ginagawang mali. Nangako na ako sa inyo, di ba? Hindi na ako magiging siga ulit. Siguraduhin mo lang at nakakaya rin kina Kapitan kung magloloko-loko ka pa. Mabuti at pinasok ka pa niyang tanod. Oo na po. Kilala ako sa baryo namin bilang pasaway, siga at basag ulo. Lagi akong laman ng sumbong ng mga kapitbahay at ng away. Kapag may away sa amin, malamang kasama ako doon. Pero hindi naman ako yung tipong nagsisimula ng away. Ako yung nilalapitan nito. Isa pa, ayoko nang may nakikitang inaapi. Talagang pumapalag ako kapag nakakakita ako ng ganoon. Akala ko noon ayos lang na maging ganoon, yung sobrang tapang. Hanggang sa namatay si tatay nang dahil sa sakit. Grabe ang iyak ni nanay noon. Kaya naman nangako ako na magbabago na para hindi siya makitang ganoon ulit. Nagpahinga ako matapos ang sermon. Mga hapon na ako nagising noon at napakalakas ng ulan. Ay, nagising din ang mahal na prinsipe. Tumigil ka nga dyan. Oh, bakit ka rin dito? Nay, ba't pinagmerienda mo pa tong si Julio? Grabe ka naman sa akin. Nagpailot ako doon kina Mang Ben. Saka ang sakit ang balikat ko Kaluwagan mo kasi. Mabuti na lang at hindi tumama yung mga ulo natin sa bato. Kung hindi, pinaglalamayan na tayo ngayon. Ang sabihin mo, salamat. Dahil kung hindi kita inila, pinaglalamayan ka na rin sana ngayon. Pinulutan ka na sana nung aswang. Ay nako, tumigil kayong dalawa. Heto at gumawa ko ng kaping bigas. At saka may ulam pa dito, Fred. Binigyan ako ng karne kanina noong kinatay yung nabiling baboy. Ay, tamang-tama. Ay nako, basta pagkain talaga. Tara na, tulungan mo ako mag-init ng mga pagkain doon. Para naman may silbi ka bago ka pakainin. Parang kapatid ko na si Julio at yung mga banat ko sa kanya alam niyang biro lang lahat ng iyon. Sabay kaming lumaki at nagbinata. Kahit sila nanay at tatay ay parang anak ang turing sa kanya. At sa lahat ng away ko, kasama ko siya. Habang abala kami sa pagsasandok ng makakain, biglang nakarinig kami ng katok. Sumilip ako sa bintana ng kusina at nakita ko si Kapitan, isang pulis at si Mang Felipe, isa sa mga kabaryo namin. At sa hitsura nila, siguradong may dala silang masamang balita. Fred, lumabas ka muna rito. Hinahanap ka ni Kapitan. Sige po, Nay. Sandali lang po. Tungkol kayo ito sa kagabi. Kinakabahan ako, Fred. Nasobrang ka na naman sa kape, ano? Wala naman tayong dapat na ikatakot o ikakaba. Wala naman tayong ginawang masama. Fred! Julio! Nariyan na ho! Kapitan, Mang Felipe, ano pong may paglilingkod ko sa inyo? Magandang hapon, Fred. Gusto lang sana namin kayong tanungin sa nakita ninyo kaninang madaling araw. Yung sinabi ninyo na may daladalang sako. Bakit po? Anong problema? Ganito kasi, yung... Anak ko ang laman ng sako. Ho? Anong... Si Clara? Mang Felipe? Oo, anak ko ang laman ng sakong yun. Si Clara. Pinutol-putol ang katawan niya at isinilid doon. Ginawa siyang baboy. Masahol pa sa demonyo ang gumawa nito sa kanya. Ang anak ko. Natulala ako noon kay Mang Felipe. Nagulat ako sa aking narinig.
Grabe ang iyak ni Mang Felipe at hindi ko alam kung paano siya patitigilin o pakakalmahin. Pakiramdam ko rin noon, may kasalanan ako. Kung hindi ko lang sana hinayaan na mahila ako ni Julio, nagawa namin sanang mahuli ang gumawa noon kay Clara. Ayaw ko mang sabihin o isipin. Pero totoong si Clara ang laman ng sako. Lamang loob at puso ng anak ko ang kinuha ng demonyong pumatay sa kanya. Ipagbabayarin ko ang hayop na gumawa nun sa kanya. Kaya tulungan ninyo ako. Fred! Julio! Patawad po, Mang Felipe. Kung naglakas loob lang po sana ako. Kung hindi ako naduwag, nahuli na sana natin ang hayop na yun. Patawad po. Hindi na maibabalik ng patawad ang buhay ng anak ko, Julio. Kaya sabihin ninyo sa amin kung ano ang nakita ninyo. Napaupo na lang ako noon sa inis at pagkadismaya. Mabait na bata si Clara at masayahin din. Malapit din siya kay nanay kaya may kung anong kirot sa akin. Ang marinig na ganoon ang sinapit niya. Ikinuwento namin ni Julio lahat ng nangyari at nakita namin noong gabing yun. Inilista ng kasama nilang pulis ang mga sinasabi namin. Pero nang ilarawan na namin ang nakita namin, napataas yung kilay at ganoon din si Kapitan. Pero kahit ganoon, tinanggap nila ang aming salaysay. Babayang gabi ay rurundo tayo lahat. Kaya naman huwag kayong mahuli. Hahanapin natin ang gumawa nito at bibigyan natin ng hustisya ang nangyari kay Clara. Sasama ako. Gusto kong makita ang hayop na pumatay sa anak ko. Mang Felipe, ang mabuti pa siguro, ipaubaya. Hindi! At huwag niyo akong pipigilan. Dahil kahit anong gawin niyo, gagawa at gagawa ko ng paraan para mahanap ang demonyong yon. Huwag po kayo mag-alala. Hindi po kami makikialam sa gusto niyo. Hindi po ba, Kapitan? Hindi sang-ayon si Kapitan pero kinindatan ko na lang siya para hindi na magalit pa si Mang Felipe. Ganoon din ang pulis na kasama nila. Maya-maya ay dumating si nanay na may dalang kapeng bigas. Pinagkape muna namin ang mga bisita at nang medyo kumalma na si Mang Felipe, nagpaalam na sila Kapitan. Napakalakas pa rin ng ulan noon. Pinanood namin sila habang papalayo nang biglang makaramdam ako ng kakaiba. Para bang may nakatingin sa amin. Hindi ko maipaliwanag pero nararamdaman ko noon na may nagmamasid sa paligid. Inikot ko ang aking paningin. Subalit dahil sa lakas ng ulan, wala akong makita. Narinig ko yung kwento ninyo at naniniwala akong aswang nga ang nakita niyo, Fred. Naalala mo ba yung palaging sinasabi ng lolo mo noon? Yung hula niya para sa baryong to? Yung may dilubyung darating at dadanak ang dugo rito? Ay, naalala ko yan. Yun yung bukang bibig niya noon eh. Dadanak ang dugo, darating ang dilubyo. Isang demonyo ang maghasik ng lagim. At may isa na susupil sa kanila. Yun! Yun yung laging niyang sinasabi noon. Fred, hindi kaya ikaw yung nasa hula? Baka ikaw yung susupil, yung tatalo sa aswang. Kalukuhan mo, Julio. Ako? Ako na pasuwi at basag ulo. Malayo sa imahe ko ang pagiging bayani. Pero kung kailangan kong harapin ang aswang na yun, gagawin ko para sa baryo natin. Wala sa imahe ang pagiging bayani. Naku, naririnig mo ba kung paano ka magsalita? Gagawin ko ang lahat para sa baryo natin. Bayaning-bayani ang datingan eh. Tumigil ka nga. Eh? Tama na yan. Naitabi ko yung mga gamit ni tatay. Hahanapin ko yung ibang librito at mga gamit niya. Kumain na muna kayo. At maya-maya ay papasok na ulit kayo. Sige na. Kung ano mang demonyo ang gumagala dito sa atin, sana mahuli na yon. Nakakakaba na rin kasi, lalo na sa gabi. Doon ko naalala si Lolo Luding.
kilala siya na albularyo at manghihilot sa baryo namin. Marami siyang kwentong kababalaghan at aswang at walang gabi noon na hindi siya nagkikwento sa amin. Napaisip tuloy ako kung totoo yung hula na madalas niyang sinasabi sa amin. At kung totoo man yun, kailangan namin maghanda. Matapos kumain, naligo na ako at nag-ayos ng mga gamit ko sa kwarto. Si Julio naman ay tumulong kay nanay sa paghahalongkat ng mga lumang gamit ni Lolo. Grabe ang ulan noon at talagang hindi humihinto. Heto Fred, tingnan mo itong mga ito. Ito yung pinakakaingat-ingatang itak ni tatay. Naalala mo? Dinadasalan niya ito tuwing Biyernes Santo dati. Ito yung madalas niyang dala kapag may pinapalayas na engkanto. Oo nga po. Naalala ko yan. Pati itong rosaryong to. Ah, eto. Hindi ba ito yung buntot pagi? Iyan nga. Mabisa iyan sa mga aswang ang sabi nila. Pero ito ang gusto kong tingnan mo. Fred, librito ito ng lolo mo. May mga orasyon dito at pamamaraan kung paano lalabanan mga engkanto at masasamang elemento. Iyon ang alam ko. Pero ni minsan, hindi ko pa nakita ang nilalaman nito. Oo nga po. Hindi ito pinapahawakan ni Lolo noon, kahit kanino. Matagal ko na ang gustong malaman ng laman nito eh. Kinuha ko ang librito, kasing laki lang yun ng isang notepad. Itim ang babalat at tinahi ang gilid gamit ang abaka. Binuksan ko ang librito at may kung anong naramdaman akong mainit noong mabuksan ko yun. Pero bukod doon ay wala namang kakaiba. May mga nakasulat doon na mabasa namin pero ang problema, hindi ko maintindihan ang ibig sabihin. Alam mo bang basahin yan? Hindi. Pero ang alam ko, tuwing 3:00 ng madaling araw to binabasa ni Lolo noon. Nakita ko siya noon eh. Sandali. May Tagalog naman oh. Ito. Orasyon, proteksyon, laban sa aswang. Tagalog yung pamagat pero ibang salita yung mismong dasal. Mainam na pag-aralan mo yan. Sigurado ako, magagamit natin ang libritong yan. Kung buhay lang sana ang tatay mo. Baka may ideya siya kung paano ginagamit iyan. Huy! Tingnan niyo to. May isa pang librito oh. Patingin eh. Oh, Listahan to ng mga dasal na narito sa itim na librito. Nakasulat dito kung para saan ang isang dasal at kung anong oras lang dapat dasalin yun. At may paalala na huwag gagamitin ang librito kung hindi kailangan. anong oras daw? 3:00. 3:00 ng madaling araw. Ay may tao. Ha? Sino naman kaya yan? Ang lakas pa ng ulan ah. Tao po! Tao po! Hindi ko rin mabusisan. Sandali nga, titingnan ko. Sandali! Nariyan na! Pasensya na ho kayo. Sana ay hindi ako nakakaabala. Napakalakas po kasi ng ulan. Pwede po bang makisilong? Sige, pumasok kayo. Ano ba kasing ginagawa niyo sa gitna ng ulan na ito? Hala at basang-basa talaga kayo. Pasok. Salamat po. Pasensya na po kayo. Eto nga po pala si Maria. Nakakabata ko pong kapatid. Sige na. Tumuloy na muna kayo, Fred. Kumuha ka nga muna ng tuwalya. 2. Tapos Julio, initin mo yung kaninang kape. May mga bisita tayo. Nang marinig yun, dali-dali kaming lumabas ni Julio ng kwarto at nagulat ako nang makita kung sino ang bisitang binanggit ni nanay. Si Celia, yung magandang babaeng nakasalubong ko noong madaling araw at kasama niya yung isa pang babae na nakita ko noong oras na yun. Doon ko lang nakita ng malinaw ang mukha ni Maria at hindi pilat ang nasa mukha niya kundi isang malapad na balat. Mamula-mula yon at sakop ang buong kanan ng kanyang pisngi.
Kagad akong tumakbo para kumuha ng tuwalya. Hindi ko alam pero gandang-ganda talaga ako kay Celia at magmula nang makita ko siya, hindi nawala ang ngiti ko sa mukha. Kilala mo? Parang ngayon ko lang sila nakita dito sa atin Mga dayo siguro. Tingnan mo naman yung isa. Artistahin. Oh, tingnan mo. Makatingin sa'yo. Kilala mo ata Nabunggo ko kaninang umaga. Taga dun daw sila sa may talon. Ha? Yung bahay doon? Yung... Naku! Baka naman engkanto yan. Kaya ganyan kaganda. Putik. Nakakatakot yung lugar na yun Tigil ka nga. Eh, Kunin mo na lang yung kape doon. Bilis! Eto na mga tuwalya. Sandali at ikukuha ko rin kayo ng maisusuot. Matagal pa ang ulan na ito at baka matuyuan kayo. Maraming salamat po, pero... Sige po, salamat po. Giniginaw na nga po ako dito ka pala nakatira? Fred, tama? Nako, magkakilala naman pala kayo. Ala sige, sandali at kukuha ko ng damit, Fred. Ikaw na muna ang bahala sa kanila. Julio, iyong kape! Opo! Sandali! Pagkaabot ko ng tuwalya, lumapit ako kay Celia. Gusto ko kasi talaga siyang malapitan at makausap. Talaga naman kasing kakaiba ang taglay niyang ganda. Subalit paglapit ko ay may naamoy akong kakaiba. Parang nabubulok na kung ano. Bigla ring uminit ang pakiramdam ko kahit na malamig doon nang dahil sa ulan. Napakabaho talaga noon, Sir Jupiter, at kahit anong pilit kong tiisin, talagang hindi ko kinaya. Oh, ayos ka lang? Anong nangyari? Ayos lang ako. Sandali Isip. oh, Fred! Anong nangyari sa'yo? Hoy, may sakit ka ba? Hindi mo ba naamoy yan? Abot nga dito Ang baho. Anong babaho? Wala naman ako naaamoy. Mabango naman itong kape. Hindi ko alam pero parang... Parang galing doon sa bisita. Ha? Grabe ka naman. Yung gandang yun. At saka, alam kong siga ka, Fred. Pero kailan ka pa naging mapang-asang na katulad ngayon? Bisita niyo yun. Huy. Pero mabaho talaga. Pasensya na po kayo, pero kailangan na po naming umalis. Oras na po pala para painumin namin ng gamot yung nanay namin. Pahiram na lang po ng payong. Ganun ba? Ayaw ba muna niyong magkape? Hindi na po. Kailangan na po talaga naming umalis. Ala, sige. At eto ang payong. Celia, pasensya na kayo at biglang sumama ang pakiramdam ko Baka isipin nyo na. Nako, walang problema yon, Fred. Mauuna na kami. Salamat. Mag-iingat po kayo. Salamat. Lumabas na sila Celia pero ang mabahong amoy naroon pa rin. Bumalik ako sa lutuan namin at tinanaw sila doon. At habang papalayo sila, unti-unti na ring naglaho ang nakakasulasok na amoy. Gumaan na rin ang aking pakiramdam. Sinabi ko kina nanay kung ano ang nangyari. Pero maging sila, wala naman daw na amoy. Baka raw guni-guni ko lang. Pero sigurado ako, totoo ang amoy na yun. Ilang sandali matapos yun ay naghanda na kami ni Julio sa pagpasok sa barangay. Paalis na kami noon nang mapansin kong may nawawala. Nakita niyo yung librito? Hindi. Hawak mo kanina yun Hindi ko rin alam. Saan mo ba iniwan? Dito lang po Kasama ng ibang mga gamit. Hay nako. Hahanapin ko na lang. Umalis na kayo at lumalalim na ang gabi. Dalhin mo na lang itong itak ng lolo mo. Sige na. Mahirap na, Fred. Sige po. Oh, Fred, tara na. Sige unay, alis na kami. Isara na lang ho ninyo ang bintana at pinto. Oo, sige. Mag-iingat kayo.
Hey. Buti na lang at tumila na yung ulan. Kung nagtuloy-tuloy yun, malamang baha na naman. Hoy, ano bang iniisip mo dyan? Nakakapanibago ka. Iniisip ko lang yung kanina. Yung amoy. Paano hindi nyo naamoy yun? Ang lakas talaga eh. Manay ko sa'yo. Kaya siguro umalis na lang yung chicks na yun eh. Si Celia ba yun? Oo. Napikon siguro at akala nila sila yung dahilan ng pagsusuka mo. Pero hindi eh. Ang totoo. Naamoy ko lang yun nung lumapit ako sa kanya. Tapos biglang uminit din yung pakiramdam ko sa paligid nun. Anong gusto mong palabasin? Hindi ko alam. Pero may kakaiba sa magkapatid na yan. Kakaiba? Gandang-ganda nung Celia eh. Pagdating namin sa barangay hall, naroon na si Kapitan, mga kagawad at mga tanod. Naroon din si Mang Felipe at ilang mga pulis. Nasa kalagitnaan sila ng pag-uusap kaya tahimik na lang kami ni Julio na tumayo sa may gilid. Nagtalaga sila ng mga oras kung kailan lang maaaring lumabas ang mga ito. 8:00, nasa loob na dapat ang lahat at epektibo yun hanggang sa hindi nila inaalis. Nang makita kami ni Kapitan, kaagad niya kaming nilapitan at kaagad na ibinigay sa amin ang lugar kung saan kami roronda. Kayo na bahala doon sa Baylukan. Maraming mga kabahayan doon. Nasabihan na ba na ang lahat sa baryo ng mga kasama natin kanina? Kaya alam na nila ang bagong patakaran. Yung mga pulis po, saan po sila? Doon sila sa kung saan nakita ninyo yung aswang. O kung ano man yung kagabi. Ako makakasama nila at si Felipe. Sige po, Kapitan. Walang kalokohan, ha? Fred, mag-iingat din kayo ni Julio. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, Kap. Matapos yun, umalis na kaming lahat para rumonda. Kami lang ni Julio ang magkasama. Tiwala sa amin noon si Kapitan dahil noon ay hawak ko ang lugar na ibinigay niya sa amin. Kaya kilala ako ng halos lahat ng nakatira doon. Karamihan kaibigan, pero ang ilan, kaaway. Tingnan mo doon. Kinamang Lito, may nagiinuman. Pasaway talaga yung mga lalaking yan eh. Tara, punta natin. At teka, tingnan mo. Parang may pinagkakatuan silang babae doon, no? Sinipat ko na maayos ang pwesto ng mga nag-iinuman at tama nga si Julio. Hindi lang yun. Namukhaan ko pa ang babae. Yun ang kapatid ni Celia. Yung kasama niya sa bahay noong hapon. Si Maria. Nagmadali kami ni Julio at kaagad kong hinila ang dalaga mula sa pagkakahawak ni Mang Lito. Ba, nandun na ba lang mga bayani ng bayong ito? Ang tatapang din talaga ninyo, ano? Ikaw, Fred, huwag mong isipin, huwag mo pa rin itong teritoryo. Ako na ang hari dito. Ayos ka lang ba, ha? Maria, tama? Yun yung narinig kong pangalan mo eh. Oo. Ako si Maria. Ayos lang ako. Sige, doon ka muna sa likod ni Julio. Ako na bahala rito. Tapos bastos pa. Kung nakakausap kitang damuka. Walang umaagaw ng teritoryo niyo, Mang Lito. Narito lang ho kami para paalalahanan kayo. May inilabas na utos ng barangay. Hanggang 8:00 lang ho ang mga tao sa labas. May, wala akong pakialam dyan sa mga patakaran na yan. Sabihin mo kay Kapitan, ulol siya. At ikaw naging tuta ka na rin noong lalaking yon. Kagaya ng tatay mo, mamamatay ka rin, kakasunod doon kagaya ng tatay mo. Anong sinasabi niyo, Mang Lito, ha? Fred, tama na. Kontrolin mo ang sarili mo. Kailanman, hindi naging tuta ng kahit sino ang tatay ko. Ipinagtatanggol pa ang numero 1 na tagapagbigay ng sakit ng ulo. Utusan at tuta ni Sergio ang tatay mo. Alam mo kung bakit? Dahil sa'yo,
para hindi ka hulihin at ikulong. Hindi ko na napigilan ang sarili ko doon. Sinuntok ko si Mang Lito sa pulsya sa panga at kaagad na bumulagta. Alam kong kukuyugin ako ng mga kasama niya kaya naman mabilis kong dinampot ang bote na nasa lamesa nila at inihampas yun sa upuang kahoy, dahilan para mabasag yun. Pagkatapos ay itinutok ko iyon sa kanila. Sige, lapit! Nang magkaalaman na tayo kung sino ang totoong siga rito. Fred, tama na! Naisahan mo ako, bata. Pero hindi pa dito nagtatapos ito. Hindi pa dito. May araw ka rin sa akin. Isusunod kita sa tatay mo! Vincent, Pagka ganyan kasi, tumigil na. Ang dami mo pang sinasabi. Magsiuwi na kayo. Baka dumanak pa ang dugo rito. Sige na, uwi! Bago ko pa kayo itali isa-isa. Kunin na din ninyo tong amo nyo na puro angas lang. Itinayo si Mang Lito ng mga kasama niya at pagkatapos ay nagkanya-kanya na sila ng uwi. Ang totoo, nakaramdam ako ng kaba noon. 5 sila at 2 lang kami ni Julio. May kasama pa kaming babae noon. Kung nagkataon at pumalag sila, baka sa ospital o sementeryo ang bagsak namin. Nang mawala naman sila, doon na ako nakahinga ng maluwag. Salamat sa inyo ha. Kung hindi siguro kayo dumating, baka kung ano nang nangyari sa akin. Wala yun. Pero, ano bang ginagawa mo rito? Malayo ito sa talon at gabi na. Naligaw ako. Alam mo naman, bago lang kami rito. Pero totoo ba? Doon kayo nakatira sa bahay sa Baytalon? Buti hindi kayo minumulto doon. Hindi naman totoong mga multo eh. Mas nakakatakot pa nga yung mga aswang. Aswang? Naniniwala ka? Oo, naniniwala ako. Hindi ba may bali-balita na may gumagala dito? May nakita nga akong putol-putol na katawan kaninang madaling araw. Hindi ba? Yun na nga eh. Tapos pag-alagala ka pa. Ang mabuti pa, sumama ka na sa amin. Tatapusin lang namin ang ronda rito. Tapos ihatid ka na namin. Naku, hindi na. Kaya ko naman. Kung hindi ka papayag, itatali kita dyan sa puno. Ano? Hayaan mo na lang kami na ihatid ka. Baka lalo kaming hindi makatulog kapag nalaman namin bukas na pati ikaw ay nabiktima na. Pasensya na kayo. Pasensya saan? Wala. Sige na. Tara na. Dahan-dahan lang tayo. Masakit pa ang paa ko eh. Bukod sa grupo nila Mang Lito, wala na kaming nakitang nasa labas. May mga nasabihan kami na magsara ng mga bintana, pero bukod doon, wala na. Nagpasalamat din na iba sa ginagawa naming pagronda. Matapos ang gawain namin doon, nagpasya na kami ni Julio na ihatid si Maria. Oras sana ang pahinga namin, pero hindi namin yung iniisip pa. Isa pa, may gusto akong malaman tungkol sa magkapatid na yon. May kadiliman na sa dinaanan namin noon kaya gumamit na kami ni Julio ng flashlight. Hindi na talaga kailangan na ihatid pa ninyo ako. Kaya ko nang umuwi. Ay, nako. Huwag ka nang makulit. Lumakad ka na lang para makarating tayo kaagad sa inyo. Sandali. Wala ba kayong nararamdaman? Ha? Wala naman. Naku pa. Hindi maaari. Ito na naman. Julio, tara. Doon. Paano itong si Maria? Oo nga. Dumiretso na tayo. Huwag na nating pansinin yan. Tulong! Lumayo kang impacta ka sa akin! Si Mang Lito yun. Dito lang kayo. Pupuntahan ko. Fred, sandali! Mabilis akong tumakbo patungo sa pinanggalingan ng sigaw. Madilim doon at mabato kaya kahit anong gawin kong pagmamadali at hindi ko magawang magmabilis. Muling sumigaw si Mang Lito at pagkatapos ay nagsimulang umalulong ang mga aso sa paligid. Patuloy lang ako sa pagtakbo ng masamyo ko ulit ang napakabahong amoy pero tiniis ko yun. Nagpatuloy ako hanggang sa makita ko si Mang Lito. Gumagapang at duguan.
Lalo akong nagulat nang makita ang mga kasama niya na duguan rin at hindi na gumagalaw. Mang Lito, ano nangyari dito? Fred, tulungan mo ko. Patawan sa mga sinabi ko. Dali na. Ilayo mo ako dito. Ano ba nangyari? May impacto. May demonyo. Nagulat ako nang may biglang humila sa mga paa ni Mang Lito. Nakakalagkad na sa noon nang hawakan ko ang isang kamay niya. Sinubukan ko siyang hilahin pero napakalakas ng kung anong humihila sa kanya. Itinutok ko doon ang flashlight at talagang kinilabutan ako sa aking nakita. Naroon ang nilalang na nakita namin noong nakaraang gabi. Balot ang katawan ng itim na tela, kulubot ang mukha, nanlilisik ang mga mata. Nagtatalasan ang mga ngipin at nagtataasan ang mahaba at magulo nitong buhok. Ang ilan sa buhok nito ay nakatali naman sa mga paa ni Mang Lito. Anong klaseng nilalang ka? Ako? Isang nilalang na magbibigay ng bangungot sa'yo. Ikaw ang pumatay kay Clara. At dun sa iba pang nakitang bangkay, demonyo ka. Papatayin na kita dito! Talaga? Anong kayang gawin ng isang katulad mo? Iligtas mo muna itong lalaking ito kung kaya mo. Fred! Fred! Muling hinila ng aswang na yon si Mang Lito. Sa pagkakataon yon ay nabitawan ko siya. Hinabol ko sila. Natisod pa ako ng malaking ugat ng puno pero pinilit kong makatayo kaagad. Sigaw ng saklolo si Mang Lito at nag-iiyak na sa takot pero hindi ko talaga sila magawang abutan. Hanggang sa isang nilalang biglang tumakbo sa harapan ko. Napakabilis noon na hindi ko man lang nakita ang hitsura ng nilalang na iyon. Tumigil ang aswang at pagkatapos ay sumigaw ito ng napakalakas. Dito na ako nagkaroon ng pagkakataon. Binunot ko ang itak na nakasabit sa aking bewang, tumakbo ako at pinagtataga ko ang buhok na nakatali sa mga binti ni Mang Lito. Pagkaalamer ka talaga! Punyeta! Mang Lito, ayos lang ho kayo? Ayos lang ako. Pero may tama ata ako dito sa tagiliran. Huwag po kayo mag-alala. Tatakas tayo. Kaya po ba ninyong tumayo at maglakad? Oo. Tara ho. Akala ba ninyo ay makakatakas kayo? Nagkakamali kayo! Huwag kayong umasa! Tara Mang Lito, bilis! Tumakbo kami ni Mang Lito. Ang totoo, hindi ko na alam kung saan na kami dumadaan noon. Ang gusto ko lang ay ang makalayo kami doon at mailigtas ang mga sarili namin. Pero sadyang mabilis din ang nilalang na yon. Bawat lingon ko ay nasa likuran namin yun. Hanggang sa biglang nadapa si Mang Lito at napasama iyon dahil natapilok siya at kaagad na namaga ang sakong. Palapit na ang aswang sa amin noon. May kabaman, pinili kong labanan yon at sinalubong ko ang aswang. Sige! Lapit! Fred! Maswerte ka pang lalaki ka, ha? Pero may oras ka rin sa akin. Hindi ako papayag na mapigilan mo ang mga plano ko. Mapapasa akin din ang puso mo! At ikaw, pakialamerong babae, humanda ka rin! Sandali! Bumalik ka rito! Tama na, wala na siya. Fred! Diyos ko, nabutan na namin kayo. At ikaw naman, Maria, huwag kang biglang nawawala. Pasensya na. Ang bagal mo kasi. Mabagal? Nasaan na yung aswang? Fred, ano na? Nawala siya sa dilim. Hindi ko na naamoy yung mabahong amoy. Baka malayo na siya. Aswang nga talaga? Oo, aswang talaga. Pero bago tayo magkwentuhan dito, tulungan muna natin si Mang Lito. Mang Lito? Mang Lito, gising! Grabe na pagduro ko ng sugat niya sa may tagiliran. Kailangan na natin siyang madala sa ospital. Tara, buhatin na natin siya. Ikaw naman, Maria, sumunod ka. Sa opisina ng kapitan tayo diretso.
Mabilis kaming umalis sa lugar na yon. Kahit na hirap kami ni Julio, walang reklamo naming binuhat si Mang Lito. Kaaway ko siya pero nagbago na ako noon. Mas gugustuhin kong makita siyang ligtas kaysa mamatay sa kamay ng halimaw na yon sa kakahuyan. Papalapit pa lang kami sa opisina nang salubungin kami ng iba naming mga kasamang tanod at kaagad din nilang tinawag si Kapitan. Diyos ko, anong nangyari sa inyo? Fred, anong nangyari kay Lito? Mahabang kwento, Kapitan. Pero sa ngayon, kailangan muna nating madala si Mang Lito sa ospital. Tama ka, mukhang masama talaga ang tama niya. Julio, pumasok ka sa loob at sabihan mo ang mga pulis na meron tayong sugatan. Bilis! Opo! Itong babae, sino ito? Sasabihin ko po lahat na nangyari dun sa loob. Hintayin na lang natin na madala si Mang Lito sa ospital. Kaagad na kumilos sa mga pulis na naroon. Gamit ang mobil nila ay dinala na nila si Mang Lito sa ospital. Ang dalawa naman sa kanila ay naiwan para makinig sa mga sasabihin ko. Pagpasok namin sa opisina ng kapitan ay kaagad kong sinabi sa kanila kung ano ang nakita ko at nangyari. At kagaya ng inaasahan ko, hindi naniwala ang ilan sa kanila. Pero sinuportahan ni Julio ang lahat ng sinabi ko at ganoon din si Maria. Matapos naming magbigay ng salaysay, pinauwi na kami ni Kapitan. Noon ko na lang din kasi napansin na may malaking hiwa ako sa magkabilang braso. Nadagdagan pa ang manggalos na natamo ko noong nakaraan. Ihahatid pa sana namin noon si Maria pero dahil may kalayuan pa ang talon, pinasama na lang muna ni Kapitan sa amin si Maria. Diyos ko, ang haba ng mga hiwa na yan ah. Ano naman bang nangyari? Kuminaan po kayo, Nay. Malayo po ito sa bituka. Magpapakulo po ako ng tubig para panlinis po ng sugat ni Fred. Ikaw yung kapatid ng magandang babae kaninang hapon. Maria, tama? Opo. Hindi ko alam kung bakit magkakasama kayo. Pero sige, naroon sa kusina ang takure at mga panggatong. Kukuha naman ako ng malinis na tela. Sige po. Julio, ipasok mo na yung kaibigan mo sa loob. Grabe talaga. Ang lalim mo. Hindi yung malalim yan. Baka nakuha ko lang yan dun sa mga saka nung tumakbo kami ni Mang Lito. Sige na ho, papasok na kami. Ay naku ka talagang bata ka. Alam mo, pakiramdam ko. Type ka niya ni Balat. Tigilan mo nga yung pagbibigay ng tawag sa tao. Ha? Maria ang pangalan niya at hindi Balat. Tara na, pumasok na tayo. Kung ano-anong sinasabi mo. Paano ba naman kasi? Kanina nung tumakbo ka, siyang unang-unang sumunod sa'yo. Tinawag ka niya ng ilang ulit. Kaso napakabilis mo. At hindi ko alam kung bakit. Pero alalang-alala siya sa'yo eh. Yun naman pala eh. Nag-aalala lang yung tao. Tapos iniinsulto mo pa. Nagbibiro lang naman ako. Ito naman oh, kahit kailan pikon. Pumasok na ako noon sa bahay. Humiga ako noon sa mahabang upuan namin na gawa sa kawayan at pagkatapos hindi ko na namalayan na nakatulog na pala ako. Hindi ako pagod noon, basta na lang ako inantok at nakatulog. At paggising ko, umaga na. Walang tao sa paligid. Tinawag ko sila nanay at Julio pero walang sumasagot. Doon ko na lang napansin na nabalot na ng malinis na tela ang mga sugat ko. Gising ka na pala. Sandali lang ipagsasando kita ng sopas. Nagluto kasi ang nanay mo kanina. Maria, bakit nandito ka pa? Kinailangan kasing umalis ng nanay mo. At si Julio sinundo ng ate niya. Ayoko namang iwan ka ng walang malay at baka kung anong mangyari sa'yo. Ganun ba? Salamat kung ganun pero siguro makakauwi ka na. Baka hinahanap ka na ng ate mo. Siguro nga. Ayos ka na ba? Sigurado ka na pwede na kitang iwan? Oo, salamat ng marami. Ako ang dapat na magpasalamat sa'yo sa pagtulong mo sa akin kagabi. Kung hindi dahil sa'yo, baka kung ano nang nangyari sa akin. At saka, napakabuti mo. Hindi yan totoo. Nanay ko lang nagsasabi rito na mabuti ako. Totoong mabuti ka. Isipin mo, halos ibuwis mo yung buhay mo para iligtas yung kaaway mo.
Yung umiinsulto sa'yo at sa tatay mo. Hindi lahat kayang gawin yun. Ginagawa ko lang tama. Oh, may tao. Sino yan? Ako ito, si Celia. Ah, narito ba si Maria, Fred? Ah, ate mo pala. Sige na, ikaw na magbukas. Ate, pasensya na. Ano kasi, Pambihira ka, Maria. Pinag-alala mo naman ako. Buti na lang at nakapagtanong ako kina Kapitan. Narito ka lang pala, kina... Teka, anong ginagawa niyo bago ako dumating? Bakit nakahubad ka, Fred? Maria, anong... wala kaming ginagawa ate. Ang totoo, kakagising lang niya. Totoo yan. Pasensya ka na ha. At hindi na namin siya naihatid kagabi. Delikado na kasi. At mayroon na namang paglusob na nangyari. Mag-ingat pala kayo ha. Lalo na sa gabi. May gumagalang aswang. Aswang? Nakakatawa no? Pero kitang-kita ko ang demonyong yan. At tingnan mo naman itong mga sugat ko. Hala, oo nga. Mag-iingat kayo. Lalo na malayo sa sentro ang bahay niyo. Pero teka, pabango mo ba yung naamoy ko? Pasensya ka na pero ang tapang kasi. Bagong bili ko doon sa bayan. Sinubukan ko. Kaso naparami ata eh. Salamat sa pag-aalaga niyo sa kapatid ko. Aalis na kami. Nakakaya na sa inyo. Nako, wala yon. Pero kung kailangan na ninyong umalis, sige, mag-iingat kayo. Kung ayos lang pala sa'yo, bilang pasasalamat na rin, iniimbitahan ko kayo sa amin. Bukas ng gabi, maghapunan tayo. Ate, Bakit, Maria? May problema ba doon? wala naman. Oo nga, Fred. Isama mo na rin si Julio bilang pasasalamat ko sa inyo. May kakaiba talaga sa dalawang yun, pero hindi ko mawari. Parang takot na takot si Maria sa atin niya. May kung ano naman sa mga titig ni Celia na hindi ko mawari. At sa tuwing tumititig ako sa kanya ay hindi ko talaga maiwasan na magandahan sa kanya. Pero hindi kagaya noong una, hindi na ako naaakit na gusto. Ganoon din ay naaamoy ko pa rin ang mabahong amoy. Hindi nga lang kasing tapang noong una. Ano sa tingin mo? Sige, magdadala na lang ako ng pagkain. Kahit saging lang. Sige na, Fred. Mag-iingat ka, ha? Kayo rin. Walang lingon-lingon na naglakad papalayo ang mag-ate. Pinanood ko sila hanggang sa hindi ko na sila makita. Wala naman nang nangyaring kakaiba noon, kaya naman kumain muna ako. Pagkatapos ay nilibot ko ang bahay namin. Hinanap ko kung saan ba nanggagaling ang mabahong amoy kahit na hindi ko na iyon naaamoy noon. Halos baliktarin ko na ang bakuran namin pero wala akong nakitang patay na hayop. Huy! Anong ginagawa mo? Pawis na pawis ka na. Oh, eto. Kakanin, paborito mo. Gawa ni nanay. Hinahanap ko yung amoy na nabubulok eh. Pabalik-balik kasi. Ewan ko sa'yo. Ano pa nangyari dyan sa ilong mo? Si Maria pala, umuwi na. Oo, sinundo ni Celia kanina. Noong narito ba siya? Naamoy mo yung masangsang na amoy? Tumigil ako sa ginagawa ko noon at napatitig ako kay Julio. Naisip ko na yun noon pero ngayon ay mukhang tama ang hinala ko. Kung kailan lang nariyan si Celia, saka ko lang naaamoy ang amoy na yun. Nag-isip ako at talagang ganoon nga ang nangyayari. Tapos kahit natatakpan pa ng pabango ay amoy pa rin ang masangsang na amoy na yun. May kailangan tayong imbestigahan, Julio. Ano na naman? Yung mabawang amoy. Kaamoy yun ng aswang na nakaharap natin kagabi. Huwag mong sabihin. Oo. Pero sana mali ako. Sana hinala lang lahat ng to. Ipinasabi ni Kapitan kay Julio na hindi muna kami papasok noong gabing yon. Magpahinga raw muna kami at magpagaling ng mga sugat at galos. Patuloy naman daw ang investigasyon sa mga nangyayari. Lalo na at 3 sa mga kaibigan ni Mang Lito ang napatay. Pero hindi raw pinaniwalaan ng mga pulis sa istasyon ang report namin. Maging ang pahayag ni Mang Lito ay tinawanan lamang daw ng mga yon.
Baka raw mamamatay tao lang ang gumagawa noon na gumagala at namalikmata lang ako o nakainom. Mabuti at pinagpahinga muna kayo ni Kapitan. Oo, nagbigay na rin ng patiunang sahod pambili ng mga gamot. Nay, nakita na ba ninyo yung librito? Iyon na nga rin ang inaalala ko, anak. Hinalungkat ko na ang bawat sulok ng bahay na ito, pero hindi ko makita ang librito. Saan naman po kayo napunta yun? Imposibleng mawala yun ng ganun na lang. Kaya nga, hayaan mo, wala namang kukuha noon. Hahanapin ko na lang ulit bukas. Sino yan? Ako to, Aling Celia. Si Lito. Oh, si Mang Lito? Ano anghel ang nagdala sa kanya rito? Eh, sandali. Nariyan ba ang anak mo, si Fred? Anong problema? Akala ko ay nasa ospital ka pa. At saka, kung makikipag-away ka lang, Away? Hindi, narito ko para magpasalamat. Kalimutan mo na yan, Mang Lito. Pasensya na rin kung nasapa ko kayo kagabi. Wala na yon. Kung hindi dahil sa'yo, wala na sana ako rito. Ulila na sana mga anak ko. Patawarin mo ako kung ininsulto ko ang tatay mo. Patawad. Biglang lumuhod si Mang Lito sa harapan namin ni Nanay. Ramdam ko ang pagsisisi sa boses niya at sa pagkakakilala ko sa kanya, siya yung tipo ng tao na hindi luluhod basta-basta. Kaya naman kahit may inis, nilapitan ko siya at itinayo mula sa pagkakaluhod. Tama na ho yan. Hindi po niyo dapat ako luhuran. Ang totoo, Fred. Narito ako dahil hindi naniniwala ang mga pulis sa akin. Kapatid ko ang isa sa kasama ko kagabi, si Tonyo. At napatay siya ng halimaw na yon. Fred, sabihin mo sa akin, totoo ang halimaw, hindi ba? Nakita mo rin, hindi ba? Hindi ko yung guni-guni. Tama? Huminaan po kayo. Totoo po ang lahat ng nakita niyo. Totoong halimaw na yun. Ikinalulungkot po namin ang pagkawala ni Mang Tonyo. Salamat. Isa pang dahilan kung bakit ako narito ay para gumanti. Fred, hanapin natin ang demonyong yon. Ipaghihiganti natin ang kapatid ko. Tama si Lito, Fred. Sama ako dyan. Mang Felipe, Wala akong mapapala kung aasar nga ako kina kapitan at sa mga pulis. Kailangan kong makita ang hayop na yon, Fred. Nakita mo na siya, di ba? Nakaharap mo na. Kaya alam kong hindi mo babaliwalain ang nararamdaman ko. naiintindihan ko naman po. At yan din naman ang gusto kong mangyari. Pero hindi natin alam kung saan hahanapin ang demonyong yon. Alam ko. Pero kung may malaman ka o kung may plano ka, huwag mo kong kalimutan sabihin, Fred. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nakikita at napapatay ang pumatay at nagpahirap sa anak ko. Ako rin. Kung pwede lang na ako ang magdala sa impacto yun pabalik ng impyerno, gagawin ko. Sige ho. Pero sa ngayon, maging abala tayo sa pagprotekta sa mga tao dito sa baryo. Huwag na nating hayaang buong barangay pang maapektuhan nito. Huwag na sana nating hayaan na may mabiktima pa siyang muli. Sasama nga kami sa mga roronda mamaya. Hanapin namin ang demonyo. Teka, ayos na ho ba yung paan nyo? Medyo namamagapi. Pero kaya naman. Nakarating nga ako rito. At yung sugat sa tagiliran, hindi naman ganun kasama. Ang totoo, meron na akong hinala. Pero hindi ko muna sasabihin hanggat hindi ako sigurado. Sa ngayon, maging mapagmasid at maingat po muna tayo. Matapos noon, bagsak ang mga balikat na umalis sila Mang Lito at Mang Felipe. Ramdam ko ang lungkot at galit sa kanilang dalawa. Pero wala akong magawa para pagaanin ang mga loob nila. Alam ko ang sakit ng mawalan ng minamahal, pero alam kong mas masakit ang nararamdaman nila dahil sa malagim na sinapit ng mga mahal nila sa buhay. Sumapit ang gabi, walang nangyaring kakaiba. Nakapagpahinga ako at si Julio naman ay nakauwi.
Tumulong din ako kay nanay na hanapin ang librito. Pero talagang hindi namin yon nakita. Hayaan mo, nanay. Bukas hanapin na lang po ulit natin. Magpahinga na po kayo. 11:00 na rin, no? Dito na po muna ako sa kwarto. Sige, etong itak, ilagay mo na dyan sa kwarto para sigurado. Mahirap na atuso ang mga aswang. Sumigaw ka lang kapag kailangan mo ng tulong, ha? Sige po. Pero kayo rin, ha? Kung may maramdaman kayong kakaiba, magsabi po kayo kaagad. Ay, makapagpapahinga na rin. Fred, Oh, sinong nariyan? ako to, Fred. Si Maria. Binabalaan kita. May dala akong itak. Isang maling galaw mo lang pagbukas ko ng bintana. Siguradong matatagpasan ka. Ako talaga to, si Maria. Oh, Dali, buksan mong bintana. Maria?